Wala akong ideya kung ano iyon. Palagay ko ay may kinalaman ng kanyang pagiging masigla sa sorpresa na kanyang sinasabi. Posible yon. Nang tapos nang ayusin ang mukha at buhok ng dalaga, at nakabihis na siya ay binuksan niya ang closet at kinuha roon ang pulang kahita. Inilabas niya ang kwintas pati ang hikaw at singsing at saka niya isinuot ang kwintas. Kabilin-bilina ng lola na isuot ko ang kwintas na ito ngayong gabi. Sabi ng dalaga habang tinitingnan sa salamin ng suot na kwintas. Bakit daw? Nagtatakang tanong ni Alice. Ewan ko. Sabi ni Samantha na tumayo na. Mamaya ay ako na magdadala ng pagkain sa inyong mesa ni Doña Maria. Sabi pa ni Alice. Tumango ang dalaga. Lumabas na ito at tinungo ang silid ng matanda. Katulad ng dati ay si Inday ang tumutulong sa pagbibihis at pag-aayos ng Donya. Ang ganda-ganda niyo po ngayon, Lola, at gusto kong batiin na kayo ng happy birthday. Sabi ni Samantha na hinalikan sa pisngi ang matanda. Salamat, Iha. Sabi ng matanda na titig dito. Lumitaw si Inday sa pintuan. Inihintay na ho kayo nila Doña Maria. Sabi nito. Sabihin mong lalabas na kami. Wika ng Donya. Ngayon ko hihahayag ang aking sorpresa sa pamilya ng aking dalawang anak at gusto kong nasa tabi kita palagi. Tumango naman si Samantha. Kumapit ang Donya sa isang kamay ng dalaga nang lumabas sila ng silid. Nagpunta sila sa hardin at nakita nila ang maraming bisita na dumalo. Gayon din ang improvised altar. Naroon na ang pari at mga sakristan. Naupo ang Donya at si Samantha sa silyang nakalaan sa kanila. Nagsimula na ang misa. Inabot din ito ng ilang minuto bago natapos. Catering ang pagkain. Nagpunta na ang mga bisita sa mahabang mesa para kumuha ng kanilang mga pagkain. Pinaimbita ng Donya si Rafael pero hindi akalain ni Samantha na sasama si Simeon. Happy birthday, Doña Maria! Sabi ni Simeon na sinugondahan ni Rafael. Salamat at nakarating kayo. Natutuwang sabi ng matanda. Alam kong mahalaga ang araw na ito sa inyo, kaya hindi maaaring hindi kami dumalo. Nakangiting sabi ni Simeon na tiningnan ng may kahulugan si Samantha. Lumapit si Alice na may dalang 2 pinggan na may lamang pagkain para kay Donya at kay Samantha. Pumunta na rin sa mahabang mesa sina Rafael at Simeon. Hindi nagtagal ay nasa mesa na ang lahat na nagsisikain na habang nag-uusap. Tapos na ang kumain ng lahat. Nagpaalam na ang pari at ang sakristan dahil sa iba pa nilang appointment. Dumaan pa ang ilang sandali. Pagkaraan ay tumayo si Joseph at humarap sa mga bisita. Ladies and gentlemen, let us all sing a happy birthday to my mother, sabi nito. Nagsimulang kumanta ang lahat. Nilapitan ni Arnold ang ina at si Samantha para sabihin na pumunta sila sa mesa kung saan naroroon ang cake na may 3 layer. Nakasulat doon ang pagbati at ang pangalan ng Donya. Patuloy sa pagkanta ang lahat, habang papunta sa mesa ang mag-ina at si Samantha. Nagpuntahan din doon ang pamilya ni Joseph at Arnold. Tapos na ang kantahin ng lahat ang happy birthday. Please blow your candle, Ma. But first, make a wish, sabi ni Joseph. Pumikit muna sandali ang Donya para sa kanyang wish. Pagkatapos ay dumilat na siya at hinipan ng sindi nitong 7 malalaki at 5 maliliit na birthday candles. Pinalakpakan siya matapos niya itong hipan. Binati siya ng mga miyembro ng pamilya ng kanilang 2 anak. Ilang sandali pa ay nilapitan na sila ng mga bisita para magpaalam. Binati rin nila ang Donya sa kaarawan nito. Wala namang katapusan ang ginawang pasasalamat ng matanda sa lahat ng dumalo sa kanyang kaarawan. Pagkaraan pa ng ilang minuto ay wala na ang lahat ng bisita. Pumasok na ang pamilya Del Franco sa loob ng bahay kasama si Samantha. Nag-umpukan sila sa sala at nagsilbing isang reunion ng araw na iyon kung saan sila ay nagkatipon-tipon at nagkamustahan. Nabaling ang pansin nila sa Donya nang ito ay magsalita. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para ipabatid ang isang bagay na dapat ninyong malaman. Nagkatinginan sa isa't isa ang pamilya ni Joseph at Arnold. Wala silang ideya kung ano ang ipagtatapat ng Donya. May alam ka ba rito? Tanong ni Cassie sa katabing asawa. Pakinggan mo na lang ang sasabihin ni Mama. Sa halip ay sabi ni Joseph. Kunot ang noo ni Cassie na tumingin sa biyanan.
Nasabik at naghintay naman ang lahat sa sasabihin ng matanda. Hinawakan ng Donya ang isang kamay ng katabing si Samantha at nakangiting tiningnan ang mga kaharap. Si Samantha ay dumating dito sa villa mag-aapat na taon nang nakararaan. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob at determinasyon upang makalakad na muli. Sa una ko pa lamang na pagkakita sa kanya ay kinagaanan ko na siya ng loob. Kaya hindi ko na siya itinuring na iba kundi isang apo. Kung ano ang pagmamahal na inuukol ko sa mga anak ni Joseph at ni Arnold, ay gayon din ang nararamdaman ko sa dalagang ito. Nitong huli ay natuklasan kong may dahilan pala ang aking naging damdamin sa kanya. Kung nakikita ninyo ang suot niyang kwintas, sabi ng Donya na itinuro ang kwintas sa leeg ng dalaga. Ito ang nagbigay daan para makilala ko ang isa ko pa palang apo na walang iba kundi si Samantha. Nakangiting sabi ng Donya. Pagtataka, pagkabigla at hindi makapaniwala ang naging reaksyon ng dalawang manugang at ng mga apo ng Donya. Nagpatuloy sa pagsasalaysay ang matanda. Ang kwintas na ito ay ibinigay ko kay Joseph noong siya ay kasalukuyan pa lamang nag-aaral. At ipinagkaloob naman niya sa isang babaeng nakilala niya sa isang malayong lugar kung saan sila nagbakasyon. Naibigay niya ang kwintas sa ina ni Samantha bago umuwi dito at nangakong babalik sa probinsya upang ito ay pakasalan. Ngunit nag-asawa na ito at tumira sa ibang lugar. Para sa aking anak ay natapos na ang yugtong iyon, ngunit dumating nga si Samantha, ang kanilang naging anak. Napatingin si Cassie kay Joseph. Hindi niya maipaliwanag ang galit na naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Pinigilan na lamang niya ang sarili na madala ng emosyon. Nagkatingin na naman ang magkapatid na Kimboy, Jared at Kathy. Hindi rin mapaniwalaan ni Samantha ang sinabi ni Lola Maria. Maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isip at mga katanungan na kailangan ng mga kasagutan. Lola Maria, gusto ko hong maliwanagan muna ang lahat ng to. Hindi ho ba kayo nagkakamali? Kasi wala naman hong sinabi sa akin si inay nang bago siya mawala tungkol sa aking tunay na pagkatao. Maaari ngang naging nobyo niya si Sir Joseph at naibigay niya ang kwintas na ito. Pero imposibleng maging anak niya ako dahil taglay ko ang apelyido ng kinagisnan kong ama. Nakita ng Donya ang pagsang-ayon ng kanyang mga kaharap sa sinabi ni Samantha. Sa sarili ay napuri naman ni Arnold ang dalaga. Hindi nito sinamantala ang pagkakataon na akuin ang pagiging apo ng mayaman nilang ina. Manapay naging matalino ito na suriin ang mga bagay-bagay. Tumayo si Kimboy. Siya nga naman, Lola. Wala akong tutol kong anak nga ni Papa si Samantha at kapatid namin. Pero hindi nga sapat na batayan ng kwintas para sabihin na anak siya ni Papa. At saka maraming taon na ang nakararaan. Pero bakit ngayon lang ninyo ito ipinahayag? Ngumiti ang Donya sa kanyang narinig. Tama ang sinabi ninyong dalawa. Ang kwintas ay nakita ko nang isuot ito ni Samantha noong magkaroon dito ng pagtitipon para sa iyong pagtatapos, Kimboy. Sabi ng Donya na tumingin sa apo. Noon ko rin lang nalaman mula kay Joseph na nagkaroon siya ng kaugnayan sa ina ni Samantha. Dahil ang katwiran niya sa kwintas ay nawala ito nang hinanap ko ito noon sa kanya. Dahil nga sa pagiging mababaw ng kwintas para sabihin kong apo ko si Samantha, ay isinantabi ko ang bagay na yon. Hindi pa gaanong natatagalan, ay napag-alaman ko na ang nobyo ni Samantha na si Rafael ay tiyuhin pala si Simeon, ang aming naging driver noon. Kaya agad namin siyang pinuntahan ni Joseph dahil baka may alam siya tungkol dito at hindi nga ako nagkamali. Gusto kong siya mismo ang magpatunay ng katotohanan na si Samantha ay isa ring Del Franco, sabi ng Donya. Tumayo si Joseph at lumabas. Pagkaraan ay pumasok ito na kasama hindi lamang si Simeon, kundi ang kanilang mga katulong at dalawang driver. Alam ni Simeon na siya ay pagsasalitain ng Donya. Sabihin mo sa kanila, Simeon, ang sinabi mo sa amin ni Joseph tungkol sa tunay na katauhan ni Samantha. Humarap si Simeon sa lahat ng naroroon. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na si Samantha ay tunay na anak ni Mr. Joseph at apo naman ni Doña Maria. Nagbunga ang pagmamahal na ipinunla ni Mr. Joseph kay Beth, ang ina ni Samantha, nang bumalik siya rito pagkatapos ng pagbabakasyon sa aming probinsya. Noon naman ay umalis na ako bilang driver ng pamilya at pumasok na ako sa isang construction firm
para magamit ang natapos ko sa college. Nang umuwi ako sa probinsya dahil nawala ang aking ama, ay kinausap ako ni Beth at itinanong si Mr. Joseph at sinabi ko na nasa Amerika at nag-aaral. Doon niya sinabi na buntis siya. Pagkaraan ng 2 taon nang ako ay muling umuwi, ay nalaman ko rin na ikinasal na siya sa isang masugid na manliligaw at nakatira na siya sa ibang lugar. Nang muli kaming magkita ay isa na siyang byuda at bumalik sa aming baryo kasama na si Samantha. Ipinagtapat niya na napilitan siyang pakasal sa kanyang namatay na asawa upang itago ang kahihiyan at alam ito ng kanyang asawa. Hindi nakahuma ang lahat sa kanilang narinig, lalo na ang pamilya ni Joseph. Tumulo naman ang luha ni Samantha sa pagkakabatid na lola niyang tunay ang Donya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lola! Tangi niyang nasabi na yumakap sa matanda. Apo ko! Naiiyak rin na sabi ng Donya. Ilang sandali pa ay nagbitiw ang maglola. Napatingin si Samantha sa nakatayong si Joseph na katabi ni Simeon. Tumayo siya at nilapitan ng tunay na ama. Papa! Sabi rin niya na yumakap rito. Niyakap ni Joseph ang anak. Samantha, aking anak, patawarin mo sana ako at pangako ko sa iyo na babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Naglapitan na rin sina Kimboy, Jared at Kathy para kilalanin si Samantha na kanilang kapatid. Nagsunura na rin ang iba ngunit sa mukha ni Cassie ay pilit lamang ang mga kilos nito. Batid iyon ang Donya, ngunit hindi niya binigyan ng pansin. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagkaroon ng mga pribilehiyo si Samantha. Ibinigay na sa kanya ang silid ni Kathy. Hatid at sundo na rin siya ng kotse sa pagpasok sa college. Isinama siya ni Joseph sa isang shopping center para ipamili ng mga bagong damit at sapatos. Hindi na siya nagsisilbi o inuutusan. Siya na ang naguutos at pinagsisilbihan. Lalong naragdagan naman ang galit ni Cassie kay Samantha sa ibinibigay ditong importansya. Galit na galit din siya sa asawa sa ginawa nitong paglilihim. Bakit hindi mo ipinagtapat sa akin ang tungkol sa ina ni Samantha? Sita ni Cassie. Para ano pa? Para sa akin ay hindi na dapat pinag-uusapan ng nakaraan. Pero nagkaroon kayo ng anak. Hindi ko yun alam, kundi ngayon lamang. Kung nagkataon pala, ay pinakasalan mo ang babaeng yun. Oo. Nakadama ng selo si Cassie sa sinabi ng asawa. Kung gayon ay, mahal mo siya. Totoong mahal ko siya. Katulad siya ni Samantha nang unang pumunta rito. Isang simple at inosenteng babae na walang muwang sa mundo. Alam kong siya ang babaeng karapat-dapat kong handugan ng pangalan, kaya ko nga siya binalikan. Tama na! Ayoko nang marinig ang mga bagay na yan! Sigaw ni Cassie. Nabigla naman si Joseph sa inasal ng asawa. Nakarama rin siya ng galit dito. Ikaw ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Nagtatanong ka, kaya sinasagot kita. Tandaan mo sana na si Beth ang unang dumating sa aking buhay kaysa sayo. Hindi siguro kami ang magkapalaran, kaya kami hindi nagkatuluyan. Alam mo kung ano ang aking kinaiinis? Narito at kasama natin si Samantha na naging anak ninyo. Huwag mong pag-initan si Samantha dahil wala siyang alam. Ano pa ba ang dapat mong ipagselos o ipaghimutok? Mag-asawa na tayo at malalaki na ang ating mga anak. Hindi mo na dapat palakihin ang bagay na ito. Hindi na kumbinsi ni Joseph ang kanyang asawa sa mga sinabi. Tuwing makikita ni Cassie si Samantha ay galit ang kanyang nadarama. Isang araw ay nakita niya ito na kumukuha ng mga bulaklak sa hardin. Hindi na siya nakatiis at nilapitan ito. Matalino rin naman ang iyong ina. Nagpabuntis siya kay Joseph dahil mayaman ito at tumasa siya na babalikan siya nito. Pinilit ni Samantha ang magpakahinahon. Mrs. Cassie, tatanggapin ko ang lahat ng pang-aapi ninyo sa akin. Pero maaari ba na huwag ninyong isama ang aking ina? Huwag ninyo ho siyang insultuhin dahil hindi siya mukhang pera. Kung ganoon si inay, sana'y nagpasama na siya kay Mang Simeon dito sa Maynila para hanapin ang tunay kong ama. O dili kaya naman ay nasabi niya na sana sa akin ang tungkol sa mayaman kong ama. Lalo na nang malaman at payagan niya ako na magtrabaho rito sa syudad. Pero hanggang sa mawala siya, ay wala siyang nabanggit tungkol dito. Pasalamat ka dahil kahit isa kang bastarda, ay naging mabait pa rin sa'yo ang tadhana. Lalo kayong dapat magpasalamat dahil kayo ang napakasalan ng aking ama
at hindi ang aking ina. Kaya bakit pa kayo magagalit sa akin? Ipinanganak ang inyong 3 anak na may kutsarang ginto sa kanilang bibig. Lumaki sila sa kasaganaan at hindi nakadama ng kahirapan na katulad ko. Hindi pa ba kayo nasisiyahan? Ang hindi ko nagugustuhan ay ang labis na pagtinging inuukol sa'yo ng aking biyanan. Masyado kanyang ini-spoiled. Galit na sabi ni Cassie. Napailing si Samantha sa mga sinabi ng asawa ng kanyang ama. Bakit ho ba ayaw ninyong makita na masaya at maligaya ang inyong kapwa? Alam niyo, Mrs. Cassie, naaawa ako sa inyo. Kapag laging puno ang puso ninyo ng selos, galit at inggit, talagang wala kayong madaramang kasiyahan sa buhay. Sabi niya na sinabayan ng talikod at nagtuloy sa loob ng mansyon. Mabilis na dumaan ang mga araw at buwan. Tapos na ng college si Samantha. Bumalik ang dating sakit ng matanda na naragdagan pa ng sipon at ubo. Naging madalas ang pagpapatingin nito sa doktor. Balak sana ni Samantha na magtrabaho sa opisina ng kanyang ama nang alukin siya nito. Pero sa halip ay inalagaan niya ang may sakit niyang lola. Ngunit hindi rin nagtagal ang buhay nito at pumanaw ito na labis na ipinagdalamhati ng dalaga. Isang linggo pagkatapos ng libing ay dumating ang abogado sa villa. Naroroon ang lahat para malaman ang will ng Donya na binasa ng abogado. Nakasaad dito sa naiwang testamento ni Doña Maria del Franco ang mga sumusunod. Para kay Joseph at sa asawa nito ay maiiwan sa kanila itong Villa del Franco. Ang mga negosyo na pinamamahalaan ni Joseph, ang mga real estate sa Quezon City, Manila at Baguio at pera sa bangko. Binasa ng abogado ang detalye ng mga ito. Napangiti si Cassie sa narinig. Nagpatuloy ang abogado sa pagbasa ng testamento. Kay Arnold at sa asawa nito ang bahay nila sa Makati, ang naitayong negosyo sa Amerika na kanilang pinamamahalaan, ang mga real estate sa Laguna, Bulacan, Makati at pera sa bangko. Sa aking mga apo na sina Kimboy, Jared, Cassie at Arnold Jr., sila ay tatanggap ng tig 20 million pesos. Nasiyahan ang 4 sa sinabi ng abogado. Muli ay binasa ng abogado ang nakalagay sa testamento. Dahil hindi agad natikman ni Samantha ang kasaganaang nararapat na tinamasa sana niya noon pa, siya ay tatanggap ng 40 million pesos at isang unit ng kondo sa Manila. Sa lahat ng mga naglilingkod sa pamilya dito sa villa, maliban kay Alice, ay bawat isa sa kanila ay pinagkalooban ng 150 square meters of lot na nasa Dasmariñas, Cavite. At kay Alice na naglingkod ng matagal sa aking 2 anak, siya ay tatanggap ng 1 million pesos. Kasama rin ang 150 square meters lot sa Cavite. Ang lahat ng perang nabanggit ay nakadeposito sa bangko at bibigyan kayo ng tseke. Nasiyahan ang lahat at walang tumutol sa huling habili ng Donya. Nalaman din ni Rafael at Simeon ang tungkol sa naibigay na mana kay Samantha, gayon din kay Alice. Nag-usap ang mag-amang Samantha at Joseph. Gusto ko ho na magamit ng mabuti ang perang namana ko kay Lola Maria. Gusto kong itayo ang Doña Maria Educational Foundation para makapag-aral din ang mga kapos na katulad ko. Bukod dito ay titingnan ko ho kung ano ang maitutulong ko sa aking mga kababaryo. Maaaring magtayo ako ng isang negosyo roon para magkaroon sila ng ibang trabaho bukod sa pangingisda. Maganda ang iyong mga plano at hinahangad ko ang iyong tagumpay, anak. Nasisiyahang sabi ni Joseph. Salamat, Papa. Nag-uusap din sina Samantha at Alice na sakay ng taxi. Noong una, ang buong akala ko kung bakit super bait sa akin ni Lola Maria ay dahil sa pagtanaw ng loob sa pagkakalakad niyang muli. Bukod pa, sasabik din siya sa isang apong babae dahil hindi sila close ni Kathy. Ngayon ay nalaman ko na may mas malalim pa palang dahilan yun at dahil tunay pala niya akong apo. Talagang napakabait ni Doña Maria. Hindi niya kinalimutan ang mga naglilingkod sa kanyang pamilya. Ako lamang ang taga-probinsya, samantalang silang lahat ay taga rito sa syudad na walang sariling lupa. Kaya iyon ang ipinamana sa kanila ng Donya. Ang dalawa ay papunta sa bahay ni Simeon para sunduin si Rafael na doon nakatira. Uuwi na sila sa kanilang probinsya para doon na permanenteng manirahan na kanilang napagkaisahang pag-usapan. Napagkasundoan rin ni Samantha at Rafael ang kanilang pagpapakasal at iyon ay idaraos sa kanilang probinsya. Nawala na rin ang galit ni Cassie kay Samantha dahil sa pagpapaliwanag ng asawa sa kanya ng lahat. Tama ito, hindi dapat siya magtanim ng galit kay Samantha
dahil naunang dumating sa buhay ng asawa ang ina ng dalaga. Ipinangako niya na kahit sa probinsya natitira si Samantha, ay bukas ang mansyon nila para sa pagbabalik ng dalaga. Makalipas pa ang ilang taon, ay isa ng kilalang negosyante sina Samantha at Rafael. Kasal na rin silang dalawa at meron na rin silang mga bibong kambal na anak na sina Randolph at Raquel, na super spoiled pa sa kanilang lolo Joseph at lola Cassie. Patuloy rin ang paglaki ng pinatayong educational foundation ni Samantha sa kanilang lugar at nag-sponsor din ng mga mayayaman sa lugar nila, dahilan para mas marami pa silang kabataan na matulungan para maabot nila ang kanilang pangarap. Taus-puso namang nagpapasalamat si Samantha sa taong nagbigay daan para marating niya ang buhay niya na tinatamasa ngayon, ang kanyang pinakamamahal na Lola Maria. Wala na ngang mahihiling pa ang mag-asawa sapagkat masaya at buo na ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa mga series story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.